Isang magandang araw po. Ngayong araw po sagutin natin yung tanong natin isang kaibigan. Hindi na rin natin na screenshot yung kanyang tanong. Hirap po siya magpaganda daw ng kanyang sagingan. Nag-try rin siya po ng magtanim ng lakatan. Mayroon rin po siyang iba't ibang variety. May latundan din at saba. Pero yun nga po, ang tanong niya, hirap siya ngayon magpaganda ng kanyang lakatan. Lalo-lalo na po rainy season. Sa totoo lang po, hirap naman talaga pag rainy season. Kasi sa rainy season po talaga yung pinakaayaw ng saging, yung sobrang ulan, sobrang moisture sa lupa at sa dahon. Kasi po diyan talaga pumapasok yung tawag, yung sigatoka, mga iba't ibang klase ng plant disease sa banana. Marami na po pumapasok pero number one po talaga sigatoka. Pag masyadong basa na yung lupa at hindi na po nadadry, at yan nga, mauubos yung dahon ng yung saging mga kagri. Masisira yan pag hindi ka mabilis. Talagang uubusin yan. Kasi fungus po yan. At saka mabilis po silang dumami pag palaging may moisture ang lupa at ang dahon at ang puno. So, ang tanong niya, ano ba yung dapat gawin? Kasi hirap na hirap daw siya na mapaganda yung saging. Sabi ko, kung naintindihan mo yung yung tawag yung karakteristik ng saging na lakatan, hindi naman po sana ganun yung kahirap. Pero again, sinasabi ko po sa inyo, yung isa na nagpapahirap po sa mga farmers, especially po lakatan farmers, yung hindi balanse na ulan at sikat ng araw. Pag yun po ay sumobra, talagang kahit nasabihin mong expert ka, may paraan ba? Meron. Maraming paraan, iba't ibang paraan. Pero hindi mo masasabing mapa-perfect mo po kasi nga yung kalaban natin dito climate klima. So yung tanong niya, ano ba yung gagawin niya kasi nga parang mauubos na daw yung kanyang dahon ng kanyang saging sa sigatoka pa lang. Nagtatanong siya ano yung ginagamit ko. Yung ginagamit ko po still po, yun pa rin, wood vinegar pa rin yung spray ko po dito sa aking sagingan. At may bilisang de-leafing, yun po talaga. Ako po kasi dito pag nagka time talaga, halos araw-araw po ako na nagde-de-leafing. Araw-araw ko nang dinadaanan itong area na ito kasi po matatlong araw, 4 na araw po na hindi mo ito yan dito ma-inspect. Mabibigla ka po, dami ng umakyat na sigatoka sa dahon ng saging. Kasi nga po, again, hindi po favorable yung ating time sa ngayon, especially po ngayon, halos 2 buwan na halos araw-araw po talaga ay umuulan dito sa amin, bumabaha at saka marami ng nasalanta. Ako nga po 1 month ago, nasira yung sagingan ko dun sa kabila, halos 33, 34 ka po natumba. Yun po ay dahil sa sobrang higop ng habagat na nagdala ng hipo-hipo ng buhawi. 2 days ago po, kahit sa namin, sa city namin, dinaanan na rin ng buhawi, maraming bahay na sira. Nabubuwal na mga puno dahil po sa buhawi or tawag hipo-hipo, tornado, ganun po. Pero yung bagyo po dun sa Luzon, pero hanggang dito po sa Visayas, dumadaan yan. So balik tayo sa sagingan, ano yung dapat gawin? Yun nga po, dapat mabilis po tayo sa de-leafing. At dahil tayo ay hindi i-spray po ng tawag ng chemical base na ng mga fungicide kasi ginagamit lang natin po kasi talaga ay wood vinegar backup. Baka po kayo wala kayong available doon, mag-spray po kayo ng fungicide. Hindi ko naman yan talaga ganun gustong gawin ninyo, pero pag hindi na po kaya, IPM na po yung papasok. Dapat po talagang papasok na yung IPM, yung integrated pest management kasi pest na po yan. So mag-spray po kayo ng tawag ng fungicide. Opo, mag-spray po kayo ng fungicide, gaya po ng Diten-M at kung anumang klaseng fungicide po na akma sa saging. Yun po. Hindi ko naman po talaga nire-recommend pero ina-advise po natin pag hindi na po talaga kaya. Mag-spray po kayo para po hindi po mauubos yung dahon ng saging ninyo. Dito po kasi sa akin, ang dami pa ng dahon ng saging ko, mamaya ilibot ko kayo.
sa end ng part ng video na ito. So yun po, at kung meron po, yan po kung meron po kayong mga abo sa inyong tahanan, ma'am, sir, pwede nyo gamitin yun na ilagay sa puno ng inyong mga saging kasi nakakatulong po siya. Ash po. Dito sa amin, tinatry po namin i-integrate po yun. Nakakatulong po siya talaga. Yung sa amin dito, kahit yung mga yung mga sa inuling na mga napulverize ng uling, galing ng ulingan, ang ganda po ng effect. Ilalagay mo lang ng direkta sa puno po. Nag-try po yung ating mga kaibigan dito yan sa kanilang lakatan. Napakaganda po talaga ng tawag ng effect. Kahit nga po talaga charcoal. Yung ginagamit po namin yung mga natira na sa ulingan. Kasi nga, binibenta yung mga uling, ginagamit yung mga uling sa mga bahay. So yun po, pwedeng magamit kasi napakalakas po siya sa fungicide, sa fungus po. Antifungal po siya talaga. Makakatulong siya na hindi syadong dadami yung tama ng sigatoka sa taas. Kasi hindi naman yan nag-uumpisa sa taas yung sigatoka sa ilalim. Sa pinakailalim na daon ng saging siya nag-uumpisa. Lalong-lalo na po pag hindi po matangkad pa yung saging, maliit pa. At lalong-lalo na po pag marami ng dry na leaves na sa ilalim na contaminated na ng sigatoka, mabilis po talaga umakyat yung sigatoka, mga ka-agree. Another tips po pwede kong may bahagi sa inyo. Palagi po kayong manunood sa mga vlog gaya po nito. Kasi po ngayon kasi mayroon na tayong YouTube University at saka Google Academy. Hindi po gaya na dati nung time kung nag-umpisa pa lang ito, wala po. Hindi tayo makakapagkuha ng mga information. Ngayon po, dito sa amin nakukuha na ninyo. Yun po, maging masipag po tayo sa pagre-research. Huwag na po kayo pumunta ng mga agriculture office kung pwede. Tawagan nyo na lang sila at saka magtanong-tanong na lang at saka magre-research po kasi itong pagpa-farming po kasi dapat innovative po tayo, resourceful po tayo para po paganda natin yung quality ng ating pagpa-farming. Gusto ko lang i-share sa inyo dito po sa amin, kaibigan rin natin na nataga dito sa amin, nagtanim rin po siya ng lakatan, hindi rin po siya nagtanong sa akin kahit na magkakilala kami, kahit na alam niya ako yung nagtatanim talaga ng lakatan dito sa amin, alam niya. Pero nakapagbenta na siya ngayon, nag-uumpisa na po siyang mag-harvest siya ngayon. Alam niyo yung anong ginawa niya noong isang taon po? Nagtanim po siya halos mga 200 ka puno. Kasi sabi niya, kailangan kong matuto talaga na kung ano yung karakteristik ng lakatan. Nagtanim siya ng 200, halos na i-divide niya sa 5 division yung kanyang tanim at iba-iba po yung approach niya. Lahat po tinry niya at ini-observe niya po yung yung effectivity ng kanyang ginagawa. At ayun, patuloy siyang nagle-learn sa YouTube, sa Google, kung saan siya makakapagkuha ng mga information at ina-apply po niya. So gawin niyo rin po, yun po yung tinatawag nating trial and error. Yan po yung ginawa natin noon. Kasi nag-innovate po tayo ng ating pamamaraan. Sinabi ko na po noon pa na nag-training po tayo ng 4 na araw sa pag-produce ng lakatan production po. 4 days po yun. Pero yun po kasi ay heavily using of chemicals and fertilizers. Talagang grabe yung pamamaraan noon. So sabi ko hindi ko ito susundin. Magtatanim man ako ng lakatan, hindi po ako mag-i-spray ng chemical na fungicide, insecticide at bactericide. So, yun na nga po, sa awa ng Panginoon, hindi naman na purnada. Syempre, yung first na trial ko po, muntik na talagang hindi nabalik yung yung capital ko kasi sabi niyo ba wala capital, may capital po, may capital. Nag-try po tayo noon na demonstrate noon sa unang taniman natin. Naglagay po tayo ng mga concoctions, plant juice, fruit juice, iba-iba, fish amino acid, kasi po nag-training ring na tayo ng organic. Lahat ng IPM method, basta hindi po ako magre-resort sa chemicals. So yun, hanggang sa naintindihan ko itong karakter ng lakatan sa ngayon, kahit na hindi pa 100%, at least napakalaki pong tulong po sa akin mga ka-agree. Yun na rin yung ginawa ng ating kaibigan ditong si Michael.
na ngayon ay nag-harvest na rin ng kanyang lakatan. Hindi pa po masyadong malapad. 400 ka puno na po currently yung natanim niya. At half of it ay yun nga, malapit, harvestable na. May nag-uumpisa na siyang mag-harvest. Yun na rin yung ginawa niya mga ka-agree. Nag-try siya ng lahat-lahat ng pwedeng magamit niya, rainy season at sunny season. So yun, ngayon po, pagdating po sa rainy season, sabi ko nga, yun yung pinaka-ayaw ng saging, yung sobrang ulan. Ipakita natin dito sa inyo, harapan itong ating area. So ito po itsura oh. Pag naka-front po yung ating camera, sadong malakas yung ano niya, malakas yung kanyang tawag, light. Ito po ay tamang-tama lang. Makikita po ninyo. Hindi ko naman masabi sa inyo na talagang maganda. Pero as of now, masasabi ko po sa inyo, if I will give a rate to this area po dito, masasabi ko nasa mga 95 po ito. Pasadong-pasado po. Ito po yung tsura niya. Kung makikita po ninyo ma'am sir, hindi po siya masyadong tinatamaan ng sigatoka. Pero sinusunod po natin ito po, sigatoka na nga ito. Oh, 1 day, 2 days from now, kukunin na yan. At kaya kasi ng iba, yung ginagawa nila, kaya po nito, kinukuha lang po ito ng kutsilyo dito, inihiwa dito. Pwede naman po, at saka itong tangkay ay hindi pinuputol, pero po yun ay advisable lang kung talagang papunta na po ng summer season. Kasi yung ano doon, yung explanation doon, kasi po may tubig siya dito. Kukunin mo lang itong dahon may tama, wala nang sigatoka, may tubig po siyang nare-retain dito sa stem, sa branch. Ano ba naman yan? So yun, pag summers, hindi po mabibigla yung puno. Pero ngayon po kasi rainy season, yung i-introduce ko po sa inyo, wag nyo nang itira ito. Pag gusto nyo putulin na lang talaga dito sa puno. Ito po kasi, dati wala pang sigatoka, pinuto ko dyan kasi yung dulo mayroong sigatoka. Ngayon, ayun, pumunta na dito. Kaya ito, pwede na talagang putulin. Other thing po kasi, bakit ko pinutol yun? Kasi kinukumpay na rin natin sa sa kambing. Sinachap-chap po natin yan. Gaya po yan, Then ko siya hinahati. Kasi nga, yung sa ilalim, hindi siya doon tayo tinamaan pa ng sigatoka. Para yung dulo, mapakinabangan pa ng ating mga kambing. So yun mga ka-agri, ito yung patunay na yung ginagawa. Ito, kaya ito, putol. Ito yung patunay ng ating ginagawa dito na kung bakit hindi siya masyadong tinatamaan ng sigatoka. Sa totoo lang po, minsan hindi tayo nag-spray dito ng chemicals talaga. Wood vinegar lang talaga yung in-spray natin dito. Pero ito po kasi yung kalagayan niya sa ngayon, hindi tayo kasi makapagsabi-sabi lang pag hindi tayo makakakita ng ebidensya. Ito po kasi yung ebidensya sa ngayon mga ka-agri. So, ayun, baka gusto nyong sundin yung mga ganitong pamamaraan, pwede po mga kaibigan, mga moms at saka mga sirs dyan na nag-uumpisa pa lang sa paglalakatan. Pag starting pa lang po kayo, huwag po kayo mag-start sa masyadong malapad, maraming puno. 200, 400, maraming puno na po yan talaga mga ka-agri. So once again po, maraming salamat po. Sana po nakapagbigay po tayo ng konting kaalaman sa ating mga kaibigan. Sa nagtatanong dyan, paano ko ba ito pinaganda yung ating lakatan dito? Ganitong time, kahit na rainy season na po mga ka-agri. Hanggang sa muli po, Agritech Mix TV po. Maraming salamat. Bye-bye na. Hanggang sa muli. God bless us all. Mabuhay ka, magsasakang Pilipino. Babush!